Another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Senado, pumalag na po sa pambubuli ng mga congressman. Ito naman pong si Mike Abe, binanatan po ang PNP spokes sa pahayag nito na hindi ipapatupad ang ICC kung magbibigay po ng warrant of arrest o maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. At siyempre pa, yung nakikita po natin na double standard sa pagtatawag ng pro-China na itong mga media at ng mga BBM vloggers. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Inom muna, kape. Wow, sarap. Okay, pag-usapan po natin, no? Pumalag na po ang mga senador. Ito po ang pahayag ni Angara. Inaaraw-araw daw sila ng mga congressman na ibuli dahil po dito sa gusto po ipapasakas sa kanila ng mabilisan. Ito pong tinatawag nilang RBH6, no? Yung pong pagbabago sa economic provision ng Konstitusyon ng Pilipinas para makapagsimula na raw yung chacha. Sabi ni ito po ang sinabi ni Angara na siya po yung pinuno, no, ng nag-committee, subcommittee na anong tawag dito? Naghi-hearing po, no, dito po sa charter change sa Senado, no? Particular, ito po siya po yung chairperson of Committee on Finance at siya po yung subcommittee on amendments, particular po dito sa amendments sa economic provision ng ating Constitution. Sabi ni Angara na sila po ay continuous sa pamamagitan po ng pagsasagawa halos araw-araw ng mga press conference nitong mga congressman ay continuous po yung pag-atake, no, sa si Sir Oliver Reyes. Ayan po si Sir Oliver Reyes, yan po yung ating kasama na diyan sa Cebu, no? Yung mga taga Cebu po na makakadalo sa prayer rally, magkita-kita po tayo sa February 25. Okay. It will help going forward, pero sana pag nasagi kami, hindi naman pwedeng hindi kami sumagot. Self-defense lang yon, inherent right of every individual, every institution to defend themselves, sabi po ni Angara sa kanyang kapihan sa Senado. Hindi ba pag binubuli ka, hindi ka sasagot? Hindi naman pwede. Ako ang author ng Anti-Bullying Act sa House, Angara half jokingly. Okay. Nung tinanong po siya kung parang binubuli ba sila ng mga congressman, sabi po ni Angara, parang ganun na nga po. Kasi inaraw-araw sila eh. Hindi ba parang bully yun? Yan po yung sinabi ni Senator Angara. Pumunta ka ng CR tapos, ando na naman yung bully. Pati pala sa CR. May congressman sa CR. Hindi ba parang inaaraw-araw kami? Parang guys, mag-break naman. Time out. Magtrabaho naman tayo. Yan po ang sinabi ni Angara, no, dito sa mga congressman. Alam nyo, minsan, di ba, yung mga bully, binubuli po niyan yung mga baban-ban-ban din eh. Ngayon ko lang po narinig na yung Senado, no? Ngayon ko lang po narinig na yung Senado, sa totoo lang, ay binubuli ng mga congressman. Ito lang po, napakahina talaga ng liderato ng ating Senado ngayon. Never sa history po ng Senate na umaangal yung mga senador na binubuli sila ng mga congressman.
kung titignan niyo po sa botong-boto na lang pumapayag kayong bulihin kayo, eh, ang pinakakulelat na na senador, ang boto po niyan ay 15 million. Samantalang ito pong mga congressman malaki na yung 200,000 na boto para sa kanila, 'di po ba? Kaya hindi ko alam kung bakit po kayo kinakayan-kayanan. Ngayon lang po, ngayong leadership nito ni Zubiri at leadership ni Romualdez, kinakayanan-kayanan po kahit po yung mga pinakamalalakas na House of Representative, kahit po yung pinakamakapangyarihang mga speaker in the past, si Speaker Ramon Mitra at saka si Speaker Jose de Venecia, hindi ko po nabalitaan na binuli yung mga ano eh, yung mga senador eh. Okay. So, ang sinasabi po ng mga senado, mas maganda raw yung ginagawa nila kahit nababagalan yung mga congressman, no? Na transparent. Oy, thank you very much kay Mami Len Kitchen na nagbigay sa atin ng 100 pesos na pangkape. Transparent po yung ginagawa ng Senado na hearing, no? Nalalaman po ng mga tao, naririnig natin kung ano yung mga gusto nilang baguhin. Kaya po mas maganda raw yun kaysa sa palihim na wala ngang umaamin sa mga congressman na People's Initiative, no? Okay. Sa kaugnay na balita, sinabi naman po ni Senator Chis Escudero na hindi po pwedeng questionin anong otoridad ninyo, di ba? Sabi ni Chis Escudero, ano ang otoridad ninyo sa amin, no? Hindi nyo kami pwedeng utos-utusan kung ano ang gagawin namin sa Senado, no? Kung kami ay naghihiring pa, maghintay kayo. At eto pa ang balik ni Escudero, no? Bakit hindi kayo lumantad na kayo ang nasa likod? O basahin natin, mas maganda na baka sabihin nyo, eto sabi ni Escudero, why don't they come out in the open? Be accountable and admit to the public that they are truly the ones behind this peking People's Initiative instead of doing a striptease. Di ba? Tinawag po niya yung unti-unting paghuhubad, striptease. Itong ginagawa nila, bakit striptease? O eto po, pinaliwanag ni Chis Escudero. Nung una daw, sabi nila wala silang kinalaman. Then, sumunod na sinabi nila ay facilitator but not orchestrator. Yan ha. Una daw, walang kinalaman. Ikalawa, facilitator lang sila. And now, they have the nerve to say, titigil namin ang PI pag pinasa nilang RBH6. So, ibig sabihin, sabi ni Escudero, talagang may kinalaman sila dito, no? Okay. At sinabi pa ni Escudero, hindi po pwede na yung mga tao na nakatira sa salamin na bahay, glass house, should not throw stones. Dapat. Huwag kang mambabato, sa madaling salita. Huwag kang mambabato kung nakatira ka sa salamin na bahay. Dahil pag binato ka, barag-barag yung bahay mo. Okay. Ibig sabihin, wag magpakialaman. Kaya nga, ano yan sa House tsaka sa Senate, separate kayo eh. Hindi kayo, magkaroon kayo ng parliamentary courtesy. Okay? Yan lang po yung sa balita natin diyan na pumapalag na po ngayon yung mga senador dito sa mga kagalang-galang na congressman natin kasi ang kapangyarihan nila no? Napakamakapangyarihan ng congressman natin ngayon, buhat no si Tambi. Akala mo lahat kaya nila eh. Akala mo sila yung pinakamakapangyarihang mga tao ngayon sa buong mundo. Okay, punta na po tayo rito sa kay Mike Abe. Napanood ko lang, ayaw ko na sana talakayin 'tong mga vlogger kaya lang hindi ko po mapalampas no.
na sinasabi ni Mike Abe na binabanatan niya yung PNP spokesperson si Colonel Jean. Ano na nga apelyido ni Colonel Jean? Fajardo, 'no? Sabi ni Mike Abe, eh, bakit daw nagsasalita ng tapos itong si Colonel Jean Fajardo na nagsabi po siya na kahit daw maglabas ang ICC ng warrant of arrest ay hindi nila ipapatupad, hindi nila aarestuhin itong si dating Pangulong Duterte. Kaya sabi maghinay-hinay daw si Colonel Fajardo sa pagsasalita niyan dahil hindi niya alam pag inutusan siya ng ng pangulo dapat sumunod yung PNP. Ito po talaga nahihiwagaan ako. Dalawa lang po tapos sinabi pa po ni Mike Abe para mas malinaw lang po. Sabi pa ni Mike Abe, nilinaw na nga ni Guevara na ang magpapatupad ng warrant of arrest ay ang PNP. Doon na po sumabog yung utak ko. No? Teka muna, parang hindi ganyan yung pagkakatanda ko. Kaya po nag-research po ako, baka may bago nga sinabi ang Pangulo at saka si Guevara. No? Cool ka lang. Elpidio Pabian. Cool ka lang. May galit na galit dito. Okay. Ito po, sabi po ni Mike Abe, no? Yun na nga, no? Dapat daw nagdadahan-dahan yung PNP spokes kasi baka hindi niya na mabaw. Parang ganun, no? Yung bakit daw pinangungunahan ng PNP yung Pangulo ng Pilipinas samantalang pag nag-utos yung Pangulo ng Pilipinas ay susunod. Talagang hindi niya. Dalawa po yung hinala ko dyan, no? Is either fake news si Mike Abe sa sinasabi niya na yung PNP ay uutusan para dakpin si Digong kung may ICC warrant of arrest or hindi niya talaga nauunawaan, no? Ako, hindi siya fake news. Hindi niya lang talaga nauunawaan ang mga pahayag. Ililinaw ko lang po wala pa rin pong pagbabago. Okay, tinignan natin, no? Yung sinasabi ni Jean Fajardo, tama po 'yun. Nagpahayag po si Jean Fajardo si Colonel Jean Fajardo na kung sakali na i-issue ng warrant of arrest ang ICC, hindi nila ipapatupad. No? Malinaw po 'yan dahil usapin to ng jurisdiction. Usapin po ng usapin po to ng jurisdiction, usapin po to ng pagsasarili ng Pilipinas at walang jurisdiction sa kanila yung ICC. Okay, ikalawa. Ito po ay nakabatay sa pag-uutos ni Pangulong Marcos, no? Na paulit-ulit na nga, 'di ba? Sabi na nga ni Pangulong Marcos, walang jurisdiction ang ICC. Pwede silang pumasok dito pero pangkaraniwan tao hindi makikipagtulungan. Parang hindi yata nauunawaan to ni Mike Abe. Hindi makikipagtulungan. Tama yan, makinig kayo yung mga fans ni Mike Abe para nauunawaan nyo yung hindi maunawaan ng hinahangaan nyo. No? Hindi makikipagtulungan ang mga ahensya ng gobyerno sa ICC. Sino nagsabi niyan? Si Maudigs ba? Si Digong ba? Hindi. Si Pangulong Marcos. Okay, ngayon, akala ko may sinabi bago si Minardo de Guevara na inuutusan niya na yung PNP na maghinay-hinay kayo kasi baka utusan tayo. Ang sinasabi ni
Actually, ang sinasabi nito ni Mike Abe, baka magbago ng isip ang Pangulo. Kita mo, akala mo pinagtatanggol mo ang Pangulo. Meron bang Pangulo na pabago-bago isip? Yun na nga akusasyon sa kanya eh. Di ba? Yun na nga ang akusasyon sa kanya na pabago-bago ng salita, pabago-bago ng isip. Ha? Tapos, hindi 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 kagalit sa akin. Hindi rin kita kilala, pero makinig ka. Kung gaano kamali ang idol mo na si Mike Abe sa pag-intindi, no? Intindihin mo kasi kawawa naman kayo. Nililigaw kayo ni Mike Abe, mali na nga. Ano 'to eh, blind ano yung kasabihan, yung bulag ang umaakay sa kapwa bulag. Eh talagang pahulog kayo. Simple lang naman po, wala naman po mabigat na usapin doon, no? Mahina lang po talaga umintindi si Mike Abe. Hindi niya po naintindihan. Eto, basahin po natin yung sinasabi ni Soljen. Hinggil po dyan, no? Ito po paliwanag ni Soljen. Baliktad po yung pagkaunawa ni Mike Abe. Ito po the PNP's statement that it will not enforce any warrant that may be issued by the ICC is simply in obedience to the directive of the President who exercises control over the executive department including the National Police. So ito po ay pagtalima lang, no? I considered, ayan, Marcos earlier announced, ito po yung sinabi ni Pangulong Marcos, I consider this as a threat to our sovereignty, therefore the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Investigation pa lang nga, hindi na makikipagtulungan. Paano pa yung aarestuhin mo ang Pangulo ng Pilipinas? Wala kang jurisdiction. Dating Pangulo pala. Di ba? Ayan po, no? Mike Abe, bago ka kumuda, may pangalan ka pa naman, sikat ka. Media ka pa. Ngayon, hindi mo maunawaan yung mga sinasabi nila Minandro. Wala pong sinasabi na yung PNP ay inuutusan ni Pangulong Marcos na sumunod sa ICC. Kayo lang naman ICC ng ICC. Wala po, ulitin ko na naman, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Therefore, hindi po dapat sumunod ang PNP sa ICC. Okay? Malinaw po. Hindi ko maintindihan eh. Ngayon ko lang napupuna kasi walang ganong balita. Tinignan ko yung mga ano nila, siya talaga yung pinakasabit eh. Sa lahat ng mga vlogger eh. Okay, dito po nagkakatalo naman, no? Sa pananaw naman po, masyadong unfair, no? Hindi, double standard. May double standard po itong mga vlogger kasama po ng media, no? Pareho eh. Alam niyo yung vlogger ni BBM tsaka yung media, pareho na ng sinasabi. Unlike kay Pangulong Duterte, independent yung mga vlogger sa pag-iisip kaysa sa media. Okay. Bakit po? Ito po kasi yung sitwasyon, no? Yung pakikipagkaibigan ni Duterte ay yung sa China. 'Di ba ang akusasyon masama? Inaakusahan nyo masama, pro-China, pro-China. Ngayon po, tignan ninyo kung gaano kayo ka-double standard. Nakita nyo, umaten si First Lady dun sa okasyon ng Chinese New Year sa Chinese Embassy. Tinawag ba ng mga media at saka ng mga BBM vlogger na pro-China si First Lady? 'Di ba?
Pero pag nagkataon na si Sara Duterte yung katabi ng Chinese ambassador, pro-China kasi. 'Di ba? Yun yung double standard natin eh. Pro-China kagad pag si Sara Duterte o si Duterte ang kasama. Pero pag silang kasama, wala. Wala lang. Normal relationship. Okay. Katulad po ngayon, meron pong pinirmahan na 73 billion kontrata with Chinese companies, no? Si Pangulong Marcos po ang pumirma. Ayan, Chinese companies bag contracts for 73 billion Davao Transport Project. Dalawa po yung ipupunto natin dito, no? Una, asan yung sumisigaw na pro-China si BBM? Bakit pag ang nakikipagkontrata o yung hindi nga eh, nung panahon ni Duterte hindi naman sumisigaw ng pro-China yung mga yan. Nung tapos na yung term ni Duterte, tsaka sila sumisigaw ng pro-China. So purely, etong pagsasalita nila ng pro-China, hindi talaga dahil nakikita nila na binibenta ni Duterte yung Pilipinas sa China, kundi para siraan lang yung mga Duterte. Kasi ngayon, no, 73 billion, nakipagkontrata po si Pangulong Marcos, nagkapirmahan po sila ng Chinese companies. Panay mga Chinese companies po para po sa Davao Transport Project. 73 billion. Yun po yung unang ano na nga yung termino ko? Double standard. No? Si Duterte nakipagkaibigan sa China, pro-China. Pero pag si BBM nakipagkontrata rin sa China, hindi siya pwedeng tawaging pro-China. Hindi ko po tinututulan na makipagkaibigan sa China. In fact, isa nga po yan sa mga programa ni Pangulong Duterte noon. Yung Friends to All, yan, isa po yan sa pinagmamalaking programa natin, di ba? Na itutuloy ni Pangulong Marcos. Mabuti nga, tinutuloy niya na uli yung pakikipagkaibigan sa China. Di po ba? Bakit walang kumukondina ngayon na tayo nakipagkontrata si Pangulong Marcos sa China? Walang kumukondinang media, walang kumukondina na BBM vlogger. Yun po yun eh. Si Sara Duterte nagsalita lang ng Chinese. Puta, kinukondinan nyo na lahat. Talagang bebenta tayo niyan sa China. Ito po, nakipagkontrata ng Pangulo sa China. Wala pa rin kumukundina. Okay, ikalawa. 73 billion para sa Davao. Transport. At sino pong ahensya? DOTR. Yeah, DOTR. Yung 51 billion. So, yan magiging pondo po. Ang proyekto po yan ng DOTR. Yeah, DOTR yan eh. 73 billion ayusin yung mga bus system sa buong Davao at saka sa mga karatig na lugar. Malaki po kasi yung Davao region. Ay Davao City. Pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas. Okay. Bakit may pondong 51 billion ng 3 taon, total yun may pondong 3 taon ni si BBM, hindi si BBM, si Pulong, may pondong, sabi nila may pondo raw na 51 billion si Pulong. Pero ang may 51 billion pala na pondo, DPWH. 'Di ba? So DPWH pinondohan, nagkataon lang sa Davao. Tapos galit na galit. Bakit may 51 billion? 'Di ba? Kasi ang paliwanag nila, napakaswerte naman ito ni Pulong.
Porket ang tatay niya ang presidente, nabigyan sila ng 51 billion for 3 years. Ano ba sinabi ni Pangulong Duterte? Alam niyo po ang sinabi niya? Usually po ganito, no? Huwag na tayong magbulahan. Usually po ang mga pangulo ng Pilipinas, pinagaganda yung lugar nila. Lahat na naging pangulo, may proyekto yan sa lugar nila. Walang kumu-question. Kaya isa-isa pong question yung presidency ni Pangulong Duterte. Tignan niyo po yung kinu-question. Last 3 years ng kanyang panunungkulan tsaka nagkapondo ng malaki. Kasi sabi ni Pangulong Duterte, unahin ko muna yung mga iba bago yung Davao. Pero wag namang unahin niya na yung iba. Inuna niya na for the first 3 years eh. Tapos nabigyan ng pondo yung Davao, galit na galit kayo. Hindi naman po binigay yan sa anak eh. Binigay po yan sa Davao. Ang tumanggap po ng pondo na yan, DPWH. Sino nagkumpirma? DPWH. Para matapos na yung kape 51 billion nyo. No? Para matapos na po yung kape 51 billion nyo. Yan po ay pondo ng DPWH. Kung gusto nyo talagang malaman kung may anomalya, punta kayo sa DPWH or sa COA. Eh, walang anomalya eh. Hindi, ang laki. 51 billion. Ang laki. Di ba? Nagwawala kayo. Ngayon, panahon ni Pangulong Marcos, nagbigay ng kontrata para sa DOTR. Nagpirmahan sila. 73 billion, isang taon. 73 billion. Ano po mas malaki? 73 billion o 51 billion? 51 billion po ba? 73 billion. Bakit hindi po kayo nagwawala? Binigyan ng kontrata na 73 billion ng Davao City. Bakit hindi kayo nagwawala sa 73 billion? Sa 51 billion na 3 taon, nagwawala kayo. Di ba? Double standard. Dahil si Marcos yung nagbigay ng 73 billion, walang pumapalag. Si Marcos na, China pagaling, walang pumapalag. Kasi proyekto po yan eh. Yung DPWH, proyekto din po yung 51 billion. Bawal po ba magka-proyekto yung Davao City? Gusto nyo lagi sa Maynila lang lahat? Tandaan po ninyo sa Maynila, sementado na po lahat ng lugar dyan. Bakit may budget pa rin sa kalsada po dyan? Nakita ko nga, sinisibak na yung mga sementado pa eh. Sa ibang lalawigan, sa ibang probinsya, hindi pa nakakatikim ng mga yung kalsada nila, yung mga dumadaan lang, yung mga nakukuha po ninyo, huwag tayong double standard. Nung panahon ni Duterte, 51 billion na naambunan for 3 years yung Davao City, nagpala, Davao kasi, Duterte kasi yan. Ngayon, Marcos na, nagbigay 73 billion. Hindi kami papalag kasi Marcos na to. Alam niyo, alam niyo kung gaano kayo ka-double standard kasama media? Pati kayong mga... Sige nga, paliwanag nyo, bakit hindi kayo tumututol sa 73 billion sa Davao City na pinirmahan ni Pangulong Marcos? Kasi si Pangulong Marcos. Noon kasi si Duterte. Lahat ng ginawa ni Duterte, mali na ngayon. Ngayon mali, pero nung araw, nung panahon ni Duterte, di ba? Alam niyo po,
'no? Nagtataka ako, pinaniniwalaan yung mga vlogger, yan lahat yan. Lahat ng mga vlogger na kilala ko na pro Marcos ngayon, Duterte vlogger kayo, 'no? For the last 6 years hindi kayo pumapalag sa Duterte. Tapos ngayon sasabihin niyo masama. Ano yan, na yung mga video niyo nun, wala lang, balewala lang sa inyo. Pinupuri niyo si Duterte. Ngayon banat kali-kaliwa. Pati yung mga magagandang